tong Hilda na to talagang feeling ko hindi na mawawala to, naging meta staple na. Hindi na to parang Indonesia specialty. Umabot na tayo sa point na halos lahat ng region gumagamit ng Hilda XP lane. And ang kinigandahan dito is pinares pa nila yung Grok. So, hindi ka pa rin sure. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sure kung anong role ng Hilda or ng Grok. Most likely, it is gonna go on the XP. And then, yung Grok ay pupunta ng Rome. Pero maganda yung maganda yung setup dito ng USA kasi nakuha na nila yung Suyu, pero silang Harith and also the Gototkacha, and tinanggal din yung Nolan away from Morocco. Oo, tsaka parang staple pa rin talaga na chip is hindi na open. Hindi na natin napanood yung laban pala kahapon ng Malaysia at tsaka ng Morocco, pero na-open kasi for Malaysia yung hero na yon. But lesson learned probably for Morocco for the series naman na i-apply nila. So Khalid ang magiging next na hero dito for the side of USA. So, ibig sabihin, medyo gusto lang taputan din yung aggression na kaya ibigay nung Hilda. Parang almost same sila na tatlo yung pitik muna ng skill, no? Para mang zone out. Yun yung kinagandahan nun para makapag-deal agad ng damage against the other players of a specific team. Yep. So, USA, Valentina last pick, very interesting. Meron silang pang nakaw ng wild charge. That's gonna be a very good tool for USA to be able to use it. Lalo na ang daming, actually lahat ng heroes nila tumatalon. No? Yung Gatot, yung Khalid, even yung Suyu, pwedeng gamitin as a hero that can engage in the early game. Dahil sa kanyang stun, kapag niload mo yung first skill, meron niyang stun guys, huwag niyo sayangin sa early game yan. So Morocco, kailangan nilang humarap ng jungler na medyo madulas, I would say, na medyo mahirap hulihin. So Joy is gonna be picked up here by Morocco. Ang worry ko lang dito is baka kulang ng damage sa early game. Although parang wala na rin naman kasi ibang option, parang ito na yung best option. Meron kang dash, meron kang damage. Siguro, kailangan lang din talaga nila alalayan yung Joy sa early game kasi yung mga target nila dito medyo makunat yung Gatot, yung Khalid, even yung Suyu medyo makunatan kapag naka-hold yung kanyang immortal form. And hindi rin ganun kalaki yung kill threat niya on the Valentina. So medyo mahihirapan yung Morocco dito sa early game execution. Kailangan talaga magkaroon ng sabihin na natin lahat ng mga farm ay makuha dito ng Joy, and at the same time siguro doon pwedeng makapitalize yung Hilda sa hero composition nila as long as parang meron kang isang dipa na vision for the Joy. It would be a lot easier for Morocco kasi parang yun yung pinakamagiging function niya. And yes, this game number 1 para sa ating unang serye ngayong araw. Best of 3. This is Morocco laban sa United States. Sino kaya magwawagi para sa ating unang laban? Sino unang magkakaroon ng momentum as we head on to the Land of Dawn? So, dalawa pa rin naka-purify, no? Midnight for United States. Oo, dalawa yung purify nila on Valentina and the Harith. And maganda yung ginawa dito ng Grok. Bihira ako na makita to actually yung hino-hold, yung minion wave, and tatlo yung na-hold niya rito with the Guardian's Barrier. Pero again, yung aggression, medyo kukulangin pa rin sila dito kasi lamang talaga yung heroes ng United States. Early invade coming out from White Chicken, pinatagal lang yung orange take ni Super Rival, and that allows United States to move faster in the map compared to Morocco. So for Morocco din dito, maganda yung galaw ni Kenji kasi parang alam niyo din kung saan iikot yung mga players ng United States, and it's not the usual na parang pag sinabi natin hindi natin masyadong kilala na team versus a team na grabe na talaga yung experience. Minsan lost kapag ating sa rotation, pero hindi, yung Morocco talagang ready dun sa pwede putahan ng United States. Pero speaking of, napilitan na mag-flicker si Kuya Kenji dahil na-zone out nga dito ng USA. Dumugo yung Grok dito, and again, tulad nga sinabi ni Chantel, na force out yung flicker. So less early game aggression na pwedeng lumabas dito mula sa Morocco, pero Super Rival on the top lane. Ito yung medyo malungkot na parang gusto mo, as much as gusto mo dalawan yung XP para matulungan yung sarili mong XP, Khalid Parang nila babawasan yung Khalid kasi mag-heal lang din naman siya, and proc kagad yung passive dito ni Aurora, gandang engage, wala kay best player. Parang pinipilit yata nila since magkakaroon na ng turtle anytime para magamit na agad yung iba pang mga resources dito ng Morocco. So mabilis muna na magro-rotate ang USA as White Chicken is also here na nakapwesto dun sa may turtle para magbigay ng vision sa kanyang mga teammates. Ang sakit na mga washing talaga ng Suyu, but look at Kenji, medyo pinigilan lang yung mga players dito ng USA para pumwesto agad dun sa objective. Oo, yung washing talaga yan. Masakit yan. Ito, washing din, no? Ang dami nilang washing.
dito Oo sa nga, no? game na to. Yung kay Hilda medyo pokpok yan eh. Pero yung kay Lydia, kay Suyo yan, washing talaga yan. Washing talaga eh. Masakit na yun, ito na. ganun focus kami na from United States pero super rival. Ganda ng Guardians Barrier! Oo, nare-reset yung sinasabi Oy! natin maganda set of play from Kenji. Pero nga naginamit na dito nga Electrify Beats and Kenji karamit ng Wild Charge. Makakatakas ba? First Blood para din sa ng Morocco at mukhang mamamaliktad pa nga yung laban natin midnight. Ito yung sinasabi natin pag-usbong na ilang mga players na Morocco dahil kamuntikan na rin si Fried Chicken. So 2 players down sa US at lumalaban ng Morocco para dito sa unang turtle ng ating laban. Yun lang, medyo naging awkward yung target selection dito ng United States. 3-9 ni Hoon, i-wild charge yung Joy. Pero kinulang ng damage dito United States. Actually, hindi kulang damage eh. Hindi kulang sa focus ng targets mula dito sa United States. Kaya nabuhay pa rin Super Rival ng best player. Really low. Pati rin naman Super Rival. So madedali yung turtle take pero lamang ang Morocco Chantel. Lamang sila sa levels, lamang sila sa gold. Oo, tsaka totoo yung sinabi mo dito, parang medyo magulo talaga yung yung targeting kung kanina magpo-focus yung ilang mga players dito. Kaya pagdating doon sa turtle natin, wala pa talagang nakakakuha for both our teams. But definitely for Morocco, alam nila kung paano ba pipigilan yung mga players dito ng US. And look at Kenji, atras muna habang try na simulan ng United States. Hindi, i-reset nila yung turtle. Grabe naman yung laban natin. Unang turtle pa lang ay nakailang reset na for both Morocco and United States. Delayed si best player dito. Level 6 pa lang siya. Level 7 na sa Super Rival. And ito yung sinasabi natin kanina, yung madulas na jungler. Medyo mahirap patayin for United States. Hindi ganun kataas ang kanilang hold. Pero fortunately for them, meron pa namang power spike na parating. Pwede pa nilang gamitin yung Harith. Ang dilemma lang nila is kailangan iwan yung Claude. And si Ayato ay magkakaroon ng malaking time mamaya para makapag-farm, makapag-split push. So, kailangan makaharap na talaga ng focus dito yung United States. Either they brute force this turtle take or pumunta sila sa isang lane and then sunod-sunod rin nila yung pag-take ng tower. Pero as of right now, Chantel, mukhang hindi alam ng US kung itutuloy nila itong turtle. Oo, parang probably ay medyo napaisip din sila dahil pagdating sa teamfight ay lumalamang nga yung side ng Morocco. Ayan na, grabe naman 4 minutes. Parang wala na tayong maabutan na turtle para din sa ating laban. After Guardian makakatakas pa rin sa Heisenberg. Habang ginamit yung one charge sa flicker para makancel yung supposedly set of play dito ng side ng US. Eto na ba? Is this gonna be it? Midnight para sa ating unang turtle of the game. Okay, mukhang libre na yung turtle para sa US. Medyo off yung angle ng wild charge. Could have been very disastrous for US kung naitama sa bato mula dito kay Kenji. Pero at least nailigtas nila si Super Rival. So finally, United States, nakuha nila yung turtle. Momentum is gonna be on their side. Pero ang question kasi dito, Chantel, hanggang kailan nila kaya i-hold yung momentum? Kasi kapag dinignan mo yung heroes dito ng Morocco, medyo late game oriented din yung kanilang lineup. Super overwhelming ng damage output ni Claude, pati na rin ni Joy na late game. Even yung Aurora actually. Oo nga, even ngayon na magit pa si Heisenberg, parang kanina din talaga ginagamit pa niya yung flicker niya para lang talaga makapag-zone at ang players dito ng United States. But speaking of United States also, nagkaroon naman sila ng control. Somehow ay silang lumamang pagdating dito sa gold. So nagkakaroon tayo ng juggle in terms of economy and parang nag-ima ngayon yung ihip ng hangin. Kung kanina parang mainit sila for a team fight, parang umiiwas din yata yung mga players natin ngayon. Parang focus muna, okay? Sige, clear muna tayo ng minion wave para mainit natin mga players. Huwag tayo magti-team fight. Kahit si Fried Chicken, nagsusone out ng mga players dito para makasira ng Torre dun sa may bandang ibaba. Yep, ayun na. Yung post 5 minutes na usual na pattern na nakikita natin na yung XP ay tinitake over ng mga junglers. Ang dilemma lang ni Super Rival dito is hindi niya kaya yung Suyu. 1v1, pinatay siya ni best player. And then yung 4 members ng United States, binubrute force na nila yung mga lane, ginagamit na nila yung Harith. They are now taking advantage of the mid-game power spike na binabanggit natin kanina. Oo, parang na dito. Siguro naisip nila for Morocco kasi nananalo sila pagdating sa teamfight. Why not focus tayo, sabihin natin sa objectives para medyo bumuka yung offense or maybe even defense ng Morocco and even T. Ang sakit na Makati na si Kuya T dahil meron ng 2 core items for this game. Ang laki nung difference ng dalawa. 1,400 gold yun lamang nung Harith dito over the Cloud. So T is having a fantastic time on the gold lane. Samantalang Morocco naman naghahanap, they're scouring for resources
on the bottom side of the map. Ang problema talaga nila dito is walang ligtas na part ng mapa. United States, they're just taking over the jungle of Morocco. Nakailang nakaw na sila Tian pa na si best player dito over Super Rival. Pero top lane, Okay, akala ko sa setup ang leader side ng Morocco, pero padating na ang mga players ng USA. 4-man setup pa to para sa kanila. Ang sakit na damage agad. Ginamit nga din ng Reggie Sandstorm, and after the Guardian, dalawang tatamaan doon sa may ilalim ng Torre. Medyo delikado yan at mapabriktad pa nga, pero napakakunat dito ni Shark. At dahil dyan, mapapaalis lang muna dito mga players ng Morocco habang yung Torre sa may itaas ay masisira na. and again, United States, unti-unti nilang kinukuha dito yung mapa ng Morocco, and ramdam natin na parang wala nga mapag-farman dito yung Joy, pati na rin yung Claude. So this is a big problem for them. Kailangan nila makahanap ng proper engage, pero ang hirap din kasi na humanap ka ng sagot, lalo pat yung momentum ay nasa side pa ng United States. Even si Kenji, nararamdaman niya dito yung damage output ng Haret. Muntik na mapatay yung Brock. Pero that was a flicker out from Kenji. And again, ito yung mga resources sana na pwede mong gamitin para makahanap ng aggressive play, and that's taken away by United States. Oo, sobrang ganda na ginawa ng US, guys, kasi kanina nahihirapan sila mag-counter engage against Morocco, pero biglang nabaliktad. Even yung gold lead dito, dahil kinuha na nga nila lahat ng resources ng Morocco, ay talagang naging maganda para sa kanila. Even T ay binibigyan na ng purple buff dito na kanyang mga kakampi. And ay sumakto, pero Fried Chicken ay medyo dudulas saglit. Sasakay din sa Cyclone Eye, and more on pokes and controlled defense naman ang pinapakita dito ng Morocco. Paano ba to Midnight? Late gamers ba to si Team Morocco? Wala na silang choice eh. Kumbaga, hihintayin na lang nila yung Claude na mag-scale up. Yung Hilda, medyo non-factor na rin for United States. At this point, naglalakad na, revitalize na lang siya. Kailangan nila hintayin yung damage output mula dito kay Super Rival, pati na kay Ayato. Pero ang problema kasi Chantel, kailangan mo ng farm para magawa mo yon. And as of right now, sinasara ng United States yung pintuan ng jungle ng Morocco. Kaya naman Super Rival, kailangan niya mag-split push, kailangan niya magtulak ng mga lanes, pero that just means na laging 5v4 yung magiging laban for United States. Kenji dito, naku, one charge na naman pa yung Grok. And that's gonna be the end of Kenji's life. Grabe na wild charge yung totoong nag-wild charge, and that was Hun sa kanya IMU. Kaya may Lord dito ay sinisuna na ng United States, parang ipipili ka ni Super Rival, pero biglang mawawala at madudulas mga sa mga miyembro dito ng United States. And easy Lord for USA, at makakabili pa nga ng additional core items dito ang ilan sa mga players, and it's already 10 minutes para sa ating game, pero lumalaki din ang kalamangan dito ng USA. Yep. May Blade of Despair na si best player dito, so mas makati na yung damage, mas makati na yung washing ni best player, and that just means na again, kapag ikaw ay na-stun from the side of Morocco, expect mo talaga na yung burst damage ay lalabas mula sa US. Grabe, no? Isang combo lang mula kay best player. 90% ng HP ni Ayato na wala. Oo, parang kung ikaw yun, lahat ng mga spell talaga mapipindot mo if ever na ganun magiging damage against you. And Lord will march in dito sa may top lane. Again, we have players from Morocco na gustong dumipensa. Mawala dito ng passive, pero Blaze ito at ginamit ni Ayato. Papasok ang mga players ng USA doon sa may ilalim ng Torre. Dalawang mga patay dito ng Morocco, and T, kamuntikan na Makati, pero hindi na makakatakas pa. T is down, 3 players down for United States. 3 naman ang buhay para sa Morocco, so buhay pa rin ang kanilang laban. Midnight, makakadepensa pa rin sila against USA. Medyo naging makalat yung pag-take ng tower ng USA doon sa may top lane. Pumasok sa Fried Chicken pa rin na rin si Shark. Almost taken down Kenji, pero Super Rival nakaharap naman ng angulo doon sa may bandang likuran. And si T, hindi niya... ito yung problema actually ni Haret. Kapag hindi nila napatay kagad yung Joy, medyo mahapdi pa rin naman yung electrifying beats. Mararamdaman pa rin yan ng mga core members ng United States. And unfortunately, again, parang may disconnect no, na hindi nag-focus sa tower or hindi nag-focus na hero dito US. Fried Chicken? Okay, mag-set up yata sila. At tingnan natin dito, after the Guardian, si Kenji ay mahuhuli din ng mga players ng United States. And it's all about aggression now for the players of US. At ipipilit na nga dito ni Super Rival na makakuha ng kanyang purple buff. So 1 player down, at lahat ng minion wave ay naka-flow para sa USA. Pwede makasira pa ng another inhibitor turrets
And look at that, para ipipilit dito ng Morocco ng mga depensa, lahat ng mga resources kailangan na gamitin, presiraan Torre dito sa may bandang ibaba. And isang Torre na lang yung natitira dito for Morocco in the middle lane. 7,000 gold lead for United States. Wala pa yung damage mula dito kay Super Rival, pati na rin kay Ayato. Lalo na minamakro sila dito ng US. Naghihintay na lang ng potential pick-up dito sa best player. And ako po, nahuli pa dito si Chris Combat. That's the Hilda out. Hindi siya kinayang i-sustain ng Revitalize. And US, very controlled yung kanilang approach dito sa game. Hindi sila masyado nagmamadali. Nakakuha sila ng pick-off, but that doesn't mean na makakuha sila ng additional tower. Lord ang hinihintay nila dito. And comfortable sila dahil alam naman nilang wala namang ibang pagpaparman dito yung Morocco. It's just a Cloud and a Joy na kumukuha dito ng mga minion waves na papasok sa base ng Morocco. Parang ready din sila anytime no kapag may papasok dito from Morocco kasi yung pwesto din ni Shark. And isang mabilis nga na makakuha ng Lord dito ang US. So for Morocco mas mahirap na pagdepensa naman to. Kasi wala na, gitnang Torre na lang nila yung natitira. So definitely ay mapapaisip pa sila dito kung sila bang unang magsiset ng play or sila ba yung bigla ang wild charge. Dominance Ice pa lang pala yung item dito ni Kuya kay Jimmy Midnight, kaya umaaray dun sa damage ni T. Hindi pa niya kaya i-sustain talaga yung burst na pwede manggaling sa Haret, even kay best player. And ang mahirap kasi dito, even if makahanap siya ng magandang wild charge na angle, may mga purify din kasi yung mga core members dito ng US, na Valentina, na Haret. Pwede mo sabihin na ang i-target niya dito is si best player, tapos patay ni Super Rival, pero alam mo naman kasi ang Suyu, medyo madulas din talaga yan. Makakapag-dash out din siya. And ang hirap din timingin ng set kasi hindi mo rin namang gustong setan yung Suyu kapag naka-immortal form. Eto na guys, yung Lord sa may top lane. So mukhang Torre muna sa gitna ang gusto kuhanin dito ng United States. Successfully masisira nila yan. So Morocco nag-aamban yata sila ng kanilang perfect timing for a counter set. Ginamit yung Winter Clutch at saka Blazing Duet. Tara na doon na naman ang mga players ng United States para mapatay na si Ayato. Patay na rin si Kenji at unti-unting mawala ang mga players dito ng Morocco. It's gonna be a wipeout para sa kanila dahil wala ng passive. At ayun na nga. At ang pagkapanalo para sa game number 1, it's gonna be US. At isang mabilis, binaliktad nila yung sitwasyon ng laban. So, isang mabilis talaga.